Hi everyone! So today I will be doing a first impression review, full face first impression itong Celotex makeup line. I got this from BDJ Box. Ilalagay ko yung link na kanilang website sa description box. Included sa box ay foundation, mascara, blush and face contour kit, dual CC matte powder, cheek color stick, dark spot concealer stick. So, let's start. Ito yung kanilang 24-hour photo-ready liquid foundation with SPF 30. Wait lang ha. Hinanap yung cue cards. Hindi, joke lang. Para siyang cue cards eh. Ang shade na nakuha ko is beige. So, it looks like this. Very simple. All white. Squeeze tube lang. Achieve a whole day poreless airbrush finish. Conceals dark circles and other blemishes. It also protects your skin while nourishing it from within. It will be your picture perfect skin companion. So, itong 35 ml, it costs $795. So, yung consistency niya, it's medyo liquidy ng konti. It smells nice. Wala siyang matapang na amoy. Blends really well. Light coverage lang, pero gusto ko yung finish niya kasi parang matte. Hindi malagkit. Yung shade, saktong-sakto sa akin. Napansin nyo, no? Diba dito sa side na to may redness ako sa cheeks. Dito, na-even out niya. Yung melasma ko, nakikita pa rin, pero still, okay lang yan. Kasi buti na lang yung melasma ko dito. Natatakpan ko siya with contouring. Okay, apply ko muna siya on the rest of my face. Okay, next one is yung dark spot concealer stick nila. I-follow ko yung instructions na kasama sa BDJ box. Dito sa ibabaw ng kilay, under eye area, dito sa gilid ng nose, and then sa chin. It looks like this. All white yung kanilang packaging ha. Simple lang. Oops! Why? Parang nag-melt yung aking concealer stick pero anyway. Ang shade ko, this one is beige. Okay yung concealer kasi very easy to blend. Di siya heavy. Sa ngayon, wala namang nagsusettle sa fine lines ko. Cheek color stick. Ang shade na ito is peach. Konti-konti lang muna kasi hindi ko alam yung pigment ito. Baka masyadong. Ay, wow! Maganda siya! Mahilig ako sa peach na blush eh. Nice! Maganda! Meron siyang specks na yellowish doon sa stick mismo. Pero pag in-apply siya sa skin, hindi masyadong halata. Ang effect naman niya sa cheeks, parang pag tumama yung ilaw, parang may glow ng konti. Kung mapapansin nyo, meron dito. 4 grams lang siya. Ganito lang siya karami. And it costs 645 pesos. May kamahalan. Pero a little goes a long way kung matipid ka naman gumamit. Tingnan naman natin kung maganda kung magtatagal siya. Moving on with the powder. Ito ang gagamitin kong pang set, yung kanilang dual CC matte powder. Oil controlling, color correcting powder you've never tried before. 12-hour matte finish. Also has glutathione, arbutin, and mulberry that lighten skin with regular use. Ito, 10 grams siya and it costs 749 pesos. Ito yung itsura. May sponge and yan. Oh no. Parang dark sa akin. Parang orangey kasi siya eh, no? I-set na lang natin yung sa concealer area. Concealer area? Under eye area. So far, it's okay. Maganda yung coverage na. At meron siyang SPF 30. Moving on sa mascara. This is their mascara. 24-hour volumizer mascara. Ina-expect ko white. Ito lang yata yung black. So, sa loob. Ay, bakit merong... Okay, so ganito yung wand. Itong nasa taas, hindi ko alam kung bakit natutwist to. Ano to? Ah, okay. Ah, alright.
Wow! Na-adjust yung wand. Kung gusto mong maliit, pwede pwede mo rin siyang pahabain, pwede mo siyang paiksiin. Nice! Ang galing! Weightless, clump-free, waterproof din siya, at meron siyang antimicrobial aloe leaf juice. It protects your eyes from bacteria as well. So, meron siyang antibacterial properties. It's 645 for 6.5 grams. Kahit ilang coats ng mascara yung ilagay ko, hindi siya mukhang clumped up. Mukhang longer yung aking lashes. Okay, kahit yung sa baba, sana waterproof talaga siya. So, mamaya malalaman natin. Blush and Face Contour Kit. 17.4 grams. And ganito yung itsura niya. It costs 845 pesos ito. Yan. Pang contour, merong blush, and merong pang highlight. Mag-start tayo sa contour. Yes! Sa contour powder, lagi kong natatakot akong gamitin, lalo na kapag orangey. Yun ang ayaw ko, yung ma-orange na contour powder. But this one is nice. Okay to. Let's add sa nose. Blush. Dadagdag lang ako ng konti para lang masubukan ko siya. This one is peach din, alam ko eh. Yeah, peach din siya. And then last one is yung highlight. Excited akong itry yung highlight. Actually, this one is a cheek luminizer. So, pwede niyo siyang ilagay dito. Pwede siya ilagay sa ibabaw ng cheek. Ay, wow! Ang ganda! Instant glow. Ang bango niya. Bakit ang dark? Nagkaroon ako ng technical problems dito sa camera ko. The show must go on. So, ito yung itsura. Maganda yung highlight, maganda yung blush. So far, wala pa akong masasabi sa inyo. Itong matte lipstick nila, 595 pesos for 2.4 grams. No waxy feel on the lips. Ang shade nito is peach. Hindi ko lang nagustuhan sa lipstick is medyo patchy yung dating. Ganito pala color ng peach. Parang pink to. Parang pink siya, no? Looks really dry. Yung na-emphasize na yung chapped lips ko kasi nagbabalat talaga yung lips ko ngayon. December, malamig. Merong mga areas na, alam niyo yun, hindi even yung pagkaka-apply. Kahit napatungan ko siya. Actually, pag pinatungan ko nga siya, parang lalong lumalala yung itsura. Kahit na ganun yung kanyang itsura, it feels comfortable sa lips. Wala talagang waxy feeling. Sa lipstick lang ako nag-aalangan, pero maganda yung foundation, yung concealer, yung blush, yung contour, yung mascara. So far, nagugustuhan ko sila. Meron pa pala akong last one. Yung kanilang Hydrolyzed Moisturizing Mist. I will use this setting spray sa aking makeup. Okay, hinayaan ko lang siyang mag-air dry para mag-set. Pwede siyang moisturizer boost before niyo apply yung moisturizer. Ito muna, pwedeng skin refresher when you're feeling hot and sticky. Pwede rin siyang makeup setter kagaya ng ginamit ko ngayon. Right now, it's 2:01 p.m. and I will be back later 5:20 p.m. Sorry nag-blot na ako kanina. Nandun ako sa baba kasi nag-scroll ako sa cellphone. Alam niyo ba yung oil? Nagta-transfer doon sa... Nahawakan ko kasi yung mukha ko. Tapos nagta-transfer doon sa cellphone, sa screen. As in, nakakairita. First time yata nangyari sa akin yun. Inano ko naman eh. Tinago ko naman yung ginamit kong blotting paper at ito siya. Imagine, wala pang 3 oras. Ganun na siya. Tapos grabe siya mag-transfer. Nag-transfer siya ng bongga. Yung lipstick talagang wala na. Tatanggalin ko na to. Kasi nagda-dry lalo yung lips ko. Yung concealer, when you look up close, kitang-kita yung ditong part. Yung mga nagbuo-buo. Tapos dito sa gilid ng nose ko, ayan, kung mapapansin nyo, ayan na. Yan, cakey. Cakey yung concealer.
Sayang, ang dali pa man din niyang i-apply kaso nag-cake sa akin. So far, yung concealer and yung lipstick, yun ang hindi ko nagustuhan. Yung foundation, okay pa rin. Nag-oil up kagad sa face ko, pero okay pa rin siya. Alam niyo yun? Kasi natuto na akong i-appreciate yung aking oily skin eh. Pwede namang remedyohan ng blush. Yung blush, okay pa rin. Nandito pa rin siya sa cheeks ko. Yung contour, okay. Yung mascara, probably yun ang favorite ko. Tikwas pa rin ang aking lashes. By the way, papakita ko sa inyo yung photo with flash na kinuha ko kasi nakalimutan ko kanina. 2 hours in. So, makikita nyo sobrang oily na. Yun lang talaga. Sobrang oily sa face. Hindi siya oily skin friendly. I'll be back later for my final update. 11:45 PM final update. Start tayo sa foundation. Okay sana siya. Kaso, sobrang mag-oil up. Lalo na dito sa bandang. Ayan o. Ayun o, sobra pa siyang mag-transfer. The concealer naman, after a few hours, may kita mo. Yeah. May wrinkles na ako dito o. Ayan o, nakita ko na o. Kasi may patchy, nagpapatchy-patchy. Nagkikake yung concealer sa akin. Dual CC Matte Powder, it's pretty good. Alam nyo, actually maganda siya. Medyo dark lang yung beige sa akin. Ayan o. Orangey siya, diba? I might use this pa rin. Kapag kunwaring light yung nagamit ko na foundation, gagamitin ko to. Blush and face contour kit. I highly recommend this. Gusto ko siya. Ang ganda ng peach. Peach to ha. Maganda yung contour powder. Maganda yung highlight and yung blush. Yung highlight, lalo na yung highlight, maganda talaga. Etong cheek color stick, isa rin gustong-gusto ko. Pwede nyo i-apply yan kahit hindi kayo mag-makeup para kunwari rosy cheeks kayo talaga. Ayan. I highly recommend this. Tumagal siya. Tingnan nyo, hanggang ngayon nandito pa rin siya. Yung mascara, isa rin sobrang nagustuhan ko. Until now, tingnan nyo naman para pa rin talagang nakatikwas pa rin yung aking pilik mata. Hindi siya bumagsak. Para siyang may gel. Yun ang mga gusto ko sa mascara eh. Tumitigas talaga yung lashes kasi that's the only way para ma-maintain yung curl ng aking lashes. Kasi sparse and maiksi lang yung aking lashes eh. Matte lipstick naman, after nung first update ko, hindi ko na siya ni-reapply. Tinanggal ko na siya actually kasi parang lalong nagda-dry yung lips ko. I didn't like it. Kahit nung pagkaka-apply ko pa lang sa kanya, parang ang hirap niyang i-apply, ang hirap makuha yung talagang malalagyan yung buong lips. Parang nagka-crack-crack siya. Yun. Hindi even yung application. Hydration, Hydrolyzed Moisturizing Mist. This is good. Okay to ha. Pang moisturize ng face. Kunwari, lalabas kayo and nagmamadali kayo, spray-spray lang kayong ganyan. Pag mainit and you feel like sobrang dry ng skin nyo, spray-spray lang ng ganyan. And pang set ng makeup, I like it. Nagustuhan ko yan. Nagustuhan ko, pinaka-favorite talaga, itong 24-hour volumizer mascara. Sana they would come up with a foundation kasi maganda yung finish ng foundation. Hindi nga lang siya oily skin friendly. I think this would work sa mga merong dry to normal skin. Pero sa oily skin, I will not suggest itong Celotex. So, I think that's it, guys. I said everything. If you wanna see photos, individual photos ng products, ilalagay ko yung link sa description box ng aking blog post. Lalagay ko dun yung swatches and yung itsura ng product para makita nyo mabuti. Sana naging helpful tong review na to. And if helpful, please thumbs up this video! Okay? Oh, yeah. Dadagdag ka pa ba? Yun. Thanks for watching. See you again on my next review. Bye! May featuring Baby Ju!